Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, meron hong bagong programa ang Administrasyong Marcos. Ito ho yung tinatawag na bloodless war on drugs, no? Versus war on drugs, extrajudicial killing. Kasi nga mga kababayan, kaya ako tinawag ito na bloodless war on drugs. Hindi ito ho yung tulad ho ng programa ni Digong nung kanyang nagdaang nagdaang administrasyon na meron siyang tinatawag na war on drugs, pero nagkaroon na ho ng extrajudicial killing. Paksyo yan, libo-libo ho namatay dyan. At yung iba dyan, minor de edad. Ito hong tinatawag hong bloodless war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos. Excuse me po. May nahuli ka ho kasi, may nasabat hong illegal na droga na halaga hong 8 bilyon. Nakakita nito mga mangingisda. At inireport ho sa otoridad. At nung ina-inspection, puro droga. At wala hong nangyari ritong patayan. Hindi ho tulad ho ng war on drugs ni Digong. At nagkaroon pa ng extrajudicial killing. Ito yung magandang programa. At ang nakakapagtaka dito, yung war on drugs ni Digong from 2016 to 2022, ang nasabat lang ho nilang droga 14 billion lang sa 6 na taon. Hindi katulad ho nung kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa tapos ang kanyang administrasyon from 2022 up to 2025. Ang nahuhuli na hong droga, nasabat, mga nasa kulang-kulang 50 billion na. Akalain mo yun. At take note wala hong nangyayaring doon, wala hong nangyayaring paatayan, wala hong nangyayaring extrajudicial killing. Hindi katulad kay Digong, may war on drugs na, may extrajudicial killing na. Pero sila Peter Lim, sila Michael Yang, buhay. Pero yung mga nasa mahihirap ho, patay. At ang nakakapagtaka pa dyan, yung war on drugs ni Digong, parang puro sa mahihirap lang pinalaganap. Parang wala sa mahiyamang lugar. Baka siguro para hindi makasagasa ng mga anak ng mga kumpanyero nila. Di ba kayo nagtataka? Yung mga biktima ho ng war on drugs, extrajudicial killing, wala akong mayayaman doon, walang may mga kaya. Puro as in mahihirap talaga. Puro yung mga biktima, nababalitaan natin, puro sa lugar na mahihirap. Parang puro pang mahirap lang yung war on drugs ni Digong. Hindi nyo napansin? Hindi nyo napansin? May nabalitaan ba kayong nagreklamo na mayaman yung kanyang anak nabiktima ng war on drugs, extrajudicial killing? Wala, Hindi nyo napansin? Ngayon lang na-realize, So maganda ho itong programa ng administrasyon. Bloodless war on drugs. At sana magtuloy-tuloy ho yan mga kababayan dahil magandang improvement ho yan dito sa ating bansang Pilipinas na kung saan bilyon-bilyon ho ang nasasabat na droga. Hindi katulad kay Digong, 6 na taon, 14 billion lang ang nasabat na droga, pero ang war on drugs extrajudicial killing niya, libo-libo namatay. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.